Halos 70% bumabagsak sa assessment center. Bakit? May 4 na stages ang pagiging sese. At ang pinakamahirap ay ang second stage, ang assessment center. Lahat ng mga kandidato sa assessment center ay dumadaan sa 5 matitinding simulated exercises katulad ng in-basket, role play, group discussion, planning exercises, at competency-based interview. Ang mga exercises na ito ay dinisenyo para malaman kung magaling ka sa 6 na bagay. Magaling ka bang mag-initiate, mag-implement, at mag-manage ng mga pagbabago sa opisina? Adaptable, innovative, at resilient ka ba sa harap ng mga hamon at krisis? Magaling ka bang gumawa ng mga plano o paraan na magre-resolba sa mga problema na mga komplikado at gumawa ng mga tamang desisyon para sa organisasyon? Magaling ka bang team player o magbuo ng team gamit ang iyong interpersonal, teamworking, at networking skills? Magaling ka bang mag-mentor o mag-coach sa mga tao upang gumanda ang performance ng bawat isa at ng organisasyon? Magaling ka bang mag-manage ng team sa mga mahihirap na mga sitwasyon gamit ang iyong angking talino bilang leader? Magaling ka bang gumawa ng mga aksyon para makamit ang mga plano ng organisasyon gamit ang maraming tools of management? Base sa mga nakaraang assessment centers, halos 70% ay bumabagsak sa stage na ito. Bakit na pumapasa? Isa lang ang sagot diyan. Magaling silang managers at leaders dahil sa kanilang magandang educational background at management experience. Bakit ang iba ay hindi pa masyado na isa lang sa ganitong trabaho at kulang pa sa academic background, ngunit pumasa? Isa din ang sagot diyan. Dumaan sila sa epektibong structured review program para sa assessment center. Gusto mo bang malaman ang detalye? Nasa bio po ang kasagutan.